Ivan. Ay, naligaw kayo, naligaw. Yes, sir. Gusto niyo na ito po, sir? Hindi pa pa. Oo, dami. Ibabiyahin na nila ng Manila to, sir? Nadalhin muna sir doon sa sorting facility ng Tamaco. Tapos doon naman nagpipick up yung mga truck na pangpaluwas. O kaya Para sa Philippine Coconut to eh. Sa PCA. Ayun o. Kasi provide nila yung sako eh. Mga lumang asinan na yan. Ito yung na-develop na, di ba? Apo, Tapos, Sir Buddy, de-develop pa namin yung doon pag ganun. dulo po. Pag ganun pa, so malaki pa. Ang kailangan namin develop. Dito sa area na to. Bali dito, ito yung 150. Dito, develop na siya. Pagdating doon, kailangan pa i-develop. Doon. So ito i-develop pa. I-develop pa ito pa. Ay, likuran po. So bagong series po tayo at pag-uusapan natin ay salt. Yung salt industry ng Pilipinas. Hopefully ma-cover natin siya ng buong buo from opportunity, problems, potential, etc. At kasama natin si Sir Ivan Ong, sir, at si Jet Asilio. Yes, Ayan. So sila po ay mag-partner at sila ay masasabi natin na isa sa mga players, major players probably. Hindi naman. Hindi naman. Pero major player ng salt producer. Not the salt industry. No. Salt producer. Salt producer, yeah. Isa sa mga salt producers. Yeah, isa sa mga salt producers. Dito yan sa Occidental Mindoro. At ito yung town ng Magsaysay po. Magsaysay. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Meron tayong commercial space available for rent. Ideal yan for kiosks and other businesses. Dito yan, Alex, ha? Park and Train EDSA, beside Walter Mart, baba ng Roosevelt LRT Station. Contact us at 0917-123-2117. For bigger spaces, contact 0917-811-0214. Ito mga nakikita natin ngayon ay harvest nyo na to, sir? Harvest na po ito na naipacking na po namin para sa Philippine Coconut. So nagsusupply din kayo ng salt sa Philippine Coconut Authority through the cooperative. Yes po. Yung anong pangalan po ng Tamaco po. Tamaco, ayan. So yung Tamaco yung nagsusupply sa PCA. So kasi si Tamaco, co-op siya pero wala siyang farm. So kailangan niya mamili sa aming mga I see. producers. So kinukuha niya sa mga producers. to supply Kino-consolidate sa- niya, yes. supply niya sa PCA. Yung salt is ginagamit kasi yun as fertilizer. Yeah, ng coconut. Oo. Kasi malaki yung program ng government ngayon na So nakakatulong naman yun. Oo, na malaki talaga yung program nila na magtanim ng maraming coconut sa buong Pilipinas. Yes. So, number one requirement doon ay yung fertilizer which is salt. Yes. Ayan. Lilibutin ho natin yung buong farm at mag-start tayo siguro sir doon sa salt bed. Salt bed po dito. Kung saan Salt ginagawa yung asin sir. Saan ginagawa yung asin? Right now, ang benta namin is by sacks. By sacks. Oo. So, ano po ang main market nyo at this point? Mga
Wet market, sir. Dyan Wet po. market. Nationwide ho ba? Hindi namin kaya supply nationwide kasi unang-una, freight plays a major part eh. Okay. So, pagka sinupply namin sa malayo masyado dito sa Mindoro, magmamahal yung asin namin. Oh, I see. So, ang malapit sa Mindoro Visayas. Visayas. And Manila. Okay, so ang main market nyo is Visayas And Southern Manila. Luzon. Visayas, Southern Luzon, Manila. Manila, opo. Okay. So, let's say Northern Luzon, andun naman yung Pangasinan. Sila Yes. naman yung nagsusupply doon. Si Pangasinan naman ang ano doon. Northern Luzon and Manila rin siguro. Manila Abot rin. din Manila sila. open Abot yun. din sila. Okay. So sa Pilipinas, sir, to give us an idea doon sa salt industry, saan ba nagpo-produce ng salt? Ngayon, sir, ano lang, Pangasinan at saka Occidental. Sa yun lang. Mindoro, ang major na... Ang major is Pangasinan And and Occidental Occidental Mindoro. Mindoro. Kasi yung salt ay nabubuo lang yan doon sa area na nasa West Philippines. Apo, Okay. usually. Apo. Oo. So, ano yan? From Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Apo. Bataan, dati Bulacan, meron din, and Mindoro, and Palawan. But doon sa mga nabanggit na places, it's Occidental Mindoro and Mindoro. Pangasinan yung major. Anong mas malaki, Pangasinan or Occidental Mindoro? Dati po, sa data ng BFAR, Pangasinan. Pero ngayon po, yung mga recent na data, Occidental Mindoro. Occidental Mindoro na. Apo. Pero may idea kayo in terms of how many hectares? Merong isa malaki, 500 na agad. Yung isa, I see. tulad kami. 200. Ang Ang target. dinidevelop. Ang dinidevelop. Na-develop namin 100 pa lang. So, doon sa 200 na gusto nyo i-develop, naka-develop na kayo ng 100 hectares. Okay, ito na yung salt. Part na po ito ng harvest Yes. dito sa farm. Bali, ang harvest kasi, mamaya pa. Oh, Kaya mamaya makikita pa. mo wala pang nagha-harvest. Wala Pero- pang kumakayod. Pero namumuo na po yung asin. Oh, niya namumuo sa na. Kung loob titingnan ng- mo, yan yung mga puti-puti. Yan yung namumuong asin. Oo, dito sa Mamaya, gilid-gilid. kakayo rin yan. Mm. Tapos itatabi dyan, ilalagay sa dito, ilalagay sa sako, ganon. So mamaya punong-puno ng, ng Yes. farmers dito. Apo. Oh, I see. 4 p.m. po kasi ang simula ng harvest Ng time. harvest nila. Every day ho ba nag-harvest? Every day po. Tapos makita mo, ito yung na-develop na namin. Yan yung area na kailangan i-develop. Yan. Ang laki pa. Ayan pa, may ganyan pa kami to go. Apo. Tsaka may likod pa po yan. Ay, likod pa. Bali, anong plano mo, Jet? Dito yung dito lahat ng beds, di ba? Sa Dito ganun? po lahat ng bed. And then yung mga paalatan po, yun po yung mga nasa likod. Doon pa sa bandaron. Apo. Kasi yun din po yung mahalaga dyan, di lang naman po yung bed. Kasi parang yung water from the sea, dyan po namin binibilad sa mga tinatawag namin paalatan. Paalatan. And then kapag umangat na yung yun at a certain level Yung of salinity, Oo. tsaka pa lang po siya pwede ilagay sa Ipapasok dito sa salt bed. And then dito sa salt bed magiging salt. Yes po, dyan na po. Tapos kakayurin. Yan. Yan, di ba? Yan, nagpo-form na siya. Yan. Nagpo-form na siya, bali. Okay sir, bigyan lang natin sila ng idea yung audience natin kasi maraming hindi nakakaintindi paano ginagawa yung salt. Okay, number one, may tinatawag na paalatan. Yes po. Okay, so ito, dito kinukuha yung tubig from the dagat at Papapasok. station dito sa paalatan. Gaano katagal yung tubig sa paalatan para makuha mo yung tamang salinity? Usually po, kapag mga buwan ng October or November, yung magsisimula po yung summer, dun po medyo matagal magpaalat ng tubig kasi mababa pa po yung level of salinity nun. Siguro mga almost a month or 1.5. Bago pa lang siya maging stable na paalat na po ng paalat yung tubig. Tsaka po natin ilalagay sa mga salt bed yung water. Meron bang, alam niyo ba kung ano yung certain salinity? Actually po, kahit naman mababa yung level of salinity niya, pwede naman na ilagay, magiging asin na rin naman siya, kaya lang matagal. Matagal. Okay. After the tag-ulan period, mag-start na yung mas matagal yon bago maging salt.
Kasi hindi pa siya Hindi pa po masyadong ganun maalat. kaalat. Opo. Okay. Kailan po yung time na maalat na at mas mabilis na yung paggawa ng asin? Sa amin po dito, usually kapag hindi na umuulan ng December, di January. Yun na yun. Apo. Maganda na yun, January. So pag nagpapasok ka ng tubig sa paalatan ng January, gaano katagal yon bago mo na ilalagay dito sa salt bed? Nailalagay na rin naman po agad, kaya lang hindi lang siya nagfo-form agad na maging asin. Mhm. Pero nilalagay naman na po agad, and then siguro hindi lang siya everyday pa kinakayod. Okay. Hindi pa siya everyday hina-harvest. But normally, given na tama na yung salinity, okay, at summer na, Apo. pag nagpapasok ka ng tubig dito sa salt bed, in 24 hours, salt na ho ba yun? Apo, salt na po siya. In 24 hours. Kaya everyday, Everyday na may po. kayod, everyday pasok ng tubig from paalatan. Yes po. Then everyday, every afternoon, kayod. Harvest time. Apo. So ito pong namumuti na yan, ngayon, kaya puting-puti yung mga bed kasi salt na po yan. Ano po ang ratio ng paalatan sa dami naman ng salt bed? Usually po, ang computation namin, 30 beds per hectare. Parang yun yung ratio niya. Kung may 1 hectare ka, edi may 1,000 square meter ka na paglalagyan ng 30 beds. And then yung the rest, paalatan na siya. Let's say 1 hectare na salt bed, that's equivalent to how many bed? 30 po. 30 na beds on 1 hectare. So lumalabas na ilang square meter per bed? Walang eksakto, sir, pero mga Hindi, pero itong per bed na to, 18 by 20 18 by yan. 20 per bed to. Hindi ko lang po alam 18 by 20 yan. So, 18 by kung- 20. Oo. Yan, kinakayod niya na. Ayan, kinakayod na niya. Salt na yan. Salt yan. Oo. Okay, so 18 by 20 isang bed. Yes po. Yung 30 na beds, gaano kalaki yung pinanggalingan niya na paalatan? Di ba 30, gagawa kami ng isang hektarya. Makagawa ng 30 beds. Yes. Ngayon, yung matitira doon, puro paalatan na yun. Okay. Kasi hindi rin pwedeng puro beds. Oo. So yung 30 beds mo, hindi niya mauubos yung 1 hectare, kumbaga. Hindi niya maubos. So more or less, gaano kalaki yung 30 beds na yon? Kalahating 10%. Bali, hectare bilangin yan? mo, 18 by 30% 30. lang. 10% lang ng area po. 18 Okay, by si 20. paalatan yung 9,000 square meters, yung 1,000 1,000 square meters, yun yung para sa asin. Apo, more or less Bed, lang po para sa naglalaro. salt bed. Ganun pala, no? Parang 10% lang ng 1 hectare ang salt bed. Yes po. The 90% ay paalatan. Paalatan. Kung hindi mo sinunod yun, sir, yung ratio na yun, yung proportion na yun. Hindi, kasi yung iba nga, tulad niya, may mga iba, ginawa nila, dinamihan nila yung beds. Kasi iniisip nila, nasa beds yung ang problema, kung kulang yung maalat na tubig mo, ano yung isusupply na maalat na Mo, tubig dun sa sa bed. beds nun? Konti lang din production mo. Wow. Ibig mong sabihin, yung 100 hectares, 10 hectares lang talaga yung actual na salt bed. More or less lang din po Pero ang naglalaro. production nun is more or less na rin. Ang bilang po kasi namin dyan, usually naglalaro po ng sa per season, kada isang bed magpuproduce ng mga 70 sacks Per bed. Per per bed. bed. Per season. Per season. So na po kung may yan. 1,000 beds ka, 70,000 sacks. 70,000 O 50 sacks. kilos. And that's Tama. how many months yung isang season? Yun po, kung magsisimula ng January and mag-end ng May. Mga 5 months. Apo. 5 months, every day you're harvesting Ayan, salt. yan. Apo. Pero syempre yung... In-harvest niya yung salt, nilalagay Ito niya yan. sa tabi. Okay. Tapos ililipat dito sa taas yan. Tapos, isasako. Oh, I see. So ito yung salt pero wet pa ito. Apo. Okay, so kaya may nakapile na salt dito kasi dinadry muna siya. Tama ho ba? Hindi. Apo. Bali, dito po sir, galing po dyan sa... Sa bed, yung sa nakabuntun bed dyan sa bed. Nakabuntun po dyan sa bed. Tomorrow pa po ilalagay yan dito para at least yung... Kasi basang-basa pa po yan. Oh, I see. Apo. Papatagasin po ng konti para iakyat dito sa taas. Medyo nakatagas yan. Pero dito naman po, tumatagas pa rin to kasi hindi pa to ganun katuyo rin. So itong salt na nakabuntun ngayon dyan sa tabi ng bed, ilang hours siya dyan? Ang Magdamag.
Hindi po. Mga tomorrow morning na po siya, mga 5 or 6 a.m. iaakit. po Madaling dito. araw. Apo. Iaakyat na. Dito po, apo. And then, gaano naman siya katagal dito? Dito sa nakapile, dito sa kalsada? Dito po, minsan kasi, may mga orders, dito na rin po kinukuha. Diyan na isasako. Apo, dito na po sinasako. Minsan naman po, pag binobodega. Pero hindi dyan pinapatuyo. Hindi yun ang Hindi. main Yes, purpose. yes. So, ibig mong sabihin, sir, yung hinarvest ng hapon, alas 4 hanggang hapon, tapos kinabukasan, 5 a.m., ilalagay sa sako, tuyo na ho ba yan? Hindi pa po. Hindi pa po ganun Hindi pa. katuyo yun. So, matutuyo siyang kusa habang nasa sako? Habang nasa sako po, habang nandito sa buntunan po, natutuyo na rin po sa sako, natutuyo rin siya. Pag na-harvest na po lahat ito, kailan lalagyan ng tubig ulit? Right after din po. Pagka hinarvest po siya ngayong hapon, kasunod rin po nilalagyan na rin po ng tubig, Ng tubig. para yun naman po yung gagawin. Magiging asin para Magiging sa kinabukasan. asin ulit. Tapos dati itong area na to, ganun yun, yung nandun sa dulo na yun. So pinatag, ganyan, hanggang sa... So hindi rin masyadong... Kaya matagal ang development. Hindi, tsaka Magastos din. Malaking puhunan. medyo malaking ganito rin. Kasi ganun siya dati yun, yung ganun. Imagine mo ba, lalagyan mo ng ganyan, di ba? Ito medyo semi-developed na yan. Kasi Ayusin pa konti para maging... ito na lang ang kulang. Itong mga tubig na to, ang kulang mo na lang dito, itong Ganyan, magiging- Anong tawag po dyan? Beds. Beds. Na may tiles. Sir Buddy, Yes, sir. yung paggawa, tama ba ako, Jet? Yung paggawa ng ganun, ang fuel intensive and machine, yung ganito naman labor intensive. Labor ito. Tama, di ba, Jet? Apo. So ito yung mga kailangan mo ng mga Excavator, equipment. meron kaming, Ito na po Ano? yung mga salt farmers. Yes Sila po. na. Apo. So andito na sila, mag-start na kasi mag-harvest. Apo. Ayan. May kanya-kanyang area po sila. Apo, bawat farmer po naka-assign. Oo nga pala, Sir Buddy. Yes, sir. Right now, with existing na namin, meron kaming 200 farmers. Wow, 200 farmers. Pag natapos namin to, 500 farmers. So, madaling salita, nabibigyan namin ng trabaho yung 500 na yun. Marami na rin yan yung 200 farmers na. Ako, isa sa mga joy ng business na to is nakakatulong ka. Yeah. Di ba? Nasusupport mo yung local industry, nakakatulong ka sa 500 na tao, 200 na tao. Normally, yung isang ganito hanggang diretso isang tao. Apo. Kayo, ma'am? Sige sir, ikaw muna. Mabilis lang nila i-harvest to. Siguro po natatapos sila mga 6 p.m., 4 to 6 p.m. Pero may mga kasama pa po yan sila, hindi pa po yan sila lahat. Dahil may mga katulong pa po yan sila na maghahakot ng asin or maglalagay ng tubig sa salt bed. Oo. Baka pasunod pa lang po. Ito sir, itong tubig na to, ito po yung nilalagay dito. Dito po sa mga basket sa loob, nakakonect siya dito. Galing dito. Yes po, ito po. So ito pong water na to. kanal na to ay connected doon sa paalatan. Yes po, sa Galing likod sa naman. paalatan. Apo. And then may pipe lang po siya. Papasok dito yung Papasok water. dito. So ito pong tubig dito sa kanal. Okay, nakikita niyo yung tubig sa kanal. Papasok diyan. Yung parang timba na yan. Okay, pag pumasok diyan, yan naman yung ilalagay dito sa salt bed. Yes po. Yan. So everyday ginagawa yan, every time na mag-harvest sila. Yes po. Pagkatapos sila mag-harvest po ngayon, papalitan na rin po nila yung hinarvest sila na tubig. And then tomorrow po, yun po yung magiging asin ulit. Yung dami ng tubig na linagay, ilang percent doon ang magiging asin? Ilang percent doon ang tubig pa rin? Depende po yan sa lahat sa panahon. Sa panahon, sa araw. Sa init. Ngayon, pag sobrang init po, 50 kilos, nag-harvest sila ng 50 kilos. Pero syempre, pag makulimlim, 30 kilos lang yung natutuyo. Or yung nagpo-form na asin.
Of that 50 kilos, kasi wet pa yon. Pag na-dry yun, ilang kilos na lang yan? Malaki po ang nababawas kapag basa. Usually mga 5 kilos pa. Ang For example mawawala. po, yung pinak namin, kasi pag nagpapak po kami sa bodega, 53 kilos. Okay. Usually po, nagiging 49 to 50 kilos na lang siya Na lang. pag rainy season na. Okay. Kaya po, nire-rebag pa namin yon just to make sure na 50 kilos, 50 kilos yung pa makakarating kay client. rin. Oh, I see. So, meron talaga siyang May loss po talaga siya. Oo. Nagbabawas talaga siya. Apo. Naturally na Naturally po babawas siya. ako. Kasi basa. Pero yan, yung once na yung salt na yan na na-harvest at kinuha dito at nilagay sa sako, bukod doon sa bumababas yung moisture, Apo. hindi naman yun mawawala, as in matutunaw, walang ganun. Actually, tunaw na po siya, sir. Kapag yung 53 mo kasi magiging 50 na lang, tunaw na talaga. Yun yung 3 kilos, tunaw. apo. Ba't hindi pa niya linalagay dito? Iniipon muna, sir. Iipunin niya muna lahat. Apo. Usually naman, sir, may kasama naman yan. Siya yun yung mag-iipon. Siya naman ang tagalagay dito Apo, sa... mag-iipon. Anong tawag mo dito sa ganun niya? Buntunan, sir. Buntunan. Yun naman ang mag-iipon, and then ibang tao rin yung naglalagay ng water sa sa salt bed. Pero parang family member niya. parang yan. teamwork, sir. Apo. Teamwork ng family usually member. family member. So parang ang nag-work yung main farmer plus the family members Yes niya. po. Sila yung tulong-tulong. Apo, tulong-tulong. Doon sa naka-assign sa kanila na area. Na area. Apo. Kapag ano naman po, matutuyo naman po yan kapag hindi na harvest season kasi malalagay na siya sa bodega, tatagas na siya doon. Kapag ganun po, hindi na siya masyadong tumatagas. Okay, Jet, kwento mo naman anong ginagawa dito. Ito po, sir, after a harvest, iipunin na nila dito yung asin. Sa buntunan. Opo, dyan na po papatagasin hanggang tomorrow. Kasi tomorrow pa po nila iakyat yan sa taas. Kaya po, sir, may certain ano siya, hindi nyo napapansin. May kanal siya na maliit. Kasi ngayon, basa siya, sir, di tatagas po yan. Okay, doon tatagas yung tubig. Opo. Ang galing. Para po itong dinadaanan natin, hindi masyadong Hindi maputik. magbasa. Opo. Kasi mahirapan po sila maglakad kapag basa rin tong Okay, so linilinis niya muna yung buntunan from the previous na harvest na tira. So linilinis niya. Ayun. Kailangan niya munang linisin yung kanal para yung tubig mag-flow ng maayos. Ito yan mga yan, indigenous na knowledge na nila yan. Opo. Nung araw pa alam na nila yan. Opo. Pag yung matagal pong nag-aasin na, pero syempre may mga bago rin po nag-aasin, Tuturuan. tinuturuan din po namin kung anong gagawin. Yan. Okay, so na-prepare na niya. Lalagyan na niya yung asin na naitabi dito sa dulo. Grabe no, parang nature lang talaga siya. Opo. No? So kung once na nagbuo siya tutuusin, hindi na siya matutunaw.
yung tagas na tinatawag, ito yung nahalong tubig sa kanya. Yes po, tama sir. Tapos itong tubig na to na naiwan sa asinan, itong bed, dadagdagan lang. Dadagdagan na lang po yan para sa kinabukasan po na harvest. Ang dami pa. Dahan-dahan lang. Everyday jet pumupunta rito. Hindi naman po. Every 2 days, every 3 days. Ayan, so nakita nyo po, pakita na natin. Oh. Ito yung tumutulo na yung tubig. Oh. So yung linagay niya dito sa buntunan, di ba basa? So yung tubig umaagos. Kaya kailangan linisin itong kanal bago siya mag-start maglagay dito sa buntunan. Putit, gusto mo itong trabaho? Enjoy mo. Okay naman sir, enjoy naman. So yung magdamag, halos na-drain na rin talaga ito. Opo, pero syempre hindi pa rin po yan ganun ka-drain. Kaya meron pa rin po tagas yung pagdating doon sa taas. Pero at least hindi naman na po ganyan Kabasa. kabasa. So ang trabaho nila sa hapon at sa madaling araw, Opo. yun ang trabaho nila. And then morning po, nagpapak sila ng mga asin sa sako. So tuloy-tuloy din. Tuloy-tuloy din po. Okay, so ngayon naman, papakita natin yung magpapapasok siya ng tubig mula dito sa kanal. Again, yung tubig dito sa kanal nanggaling doon sa paalatan. Sa mga Ang tawagin. paalatan po. Opo. Oo. So ipapapasukin niya ngayon yung tubig. Saan ba siya? Dito? Ayan, tingnan natin. Yun. Dalawa. Tatlo. Bakit kailangan bilangin? May bilang po siya sir dahil may Apat. sukat yung kailangan mo ilagay na tubig sa loob ng banigan. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So kaya kailangan 12, pantay-pantay yung bed talaga, super pantay. Opo, kasi 13, kapag hindi pantay po yung bed, 14, merong mga hindi malalagyan ng tubig. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, dami na, 26, 27, 28, 29, 30. Di pa rin, 31, 31. 30 or 30 po. 31. Natimba. Opo, So yan na yan. yan po. So bukas ng hapon, ng ganitong oras, alas 4, ito ulit ang Apo. harvest niya at ganyan kadami ulit ang makukuha niyang asin. Yes po. So habang pasamar ng pasamar, palaki ng padami. Padami Apo, ng pa. padami. Parami na ng parami harvest. Ito na ba yung the best na season? Ito na yung the Yes best na po. time? Pag March and April po, yan po Yan, talaga pinakamadami. yung Pagdating ng May, bababa na ulit. bababa na po ulit. Pero po, itong alat po ng tubig, kinokontrol din po namin. Hindi rin kasi pwedeng maging sobrang alat kasi hindi rin siya mag-form na ng asin. Kapag lumagpas siya ng certain level of salinity, yung sobrang alat na. Iba na yung nabubuo niya. Ano na Hindi na nabubuo sodium chloride. Ano na? Kalimutan ko lang sir, pero hindi na asin. asin. Ibang element na. Alam mo, ano yung certain salinity na yan, yung measurement? Naglalaro po sa 22 to 24 sa amin po. 22 to 24 what?
Salinity level po. Salinity level. So pag mas mababa doon, matagal maging asin. Pag sobra doon, hindi na asin. Ibang element na. Opo, kaya nababawasan din po yung harvest kapag hindi napansin na lumagpas ka na doon sa level ng salinity level. So paano niya minimeasure yun? Meron po kami ginagamit na na Refractometer ba tawag doon? Opo, pero iba po yung Yung pagkuha ng salinity. Opo. Tingnan mo, parang nakakalat na sila. Oh. Kasi, kaya tinatanong ko sa'yo kasi ikaw expert yan. Ano masabi mo? Hindi ako familiar sa hapa-hap. Kasi Sibas. higher value. Opo. Iluluwas mo Manila. Kung Baka nandun po Visayas. market, Kung nandun yung market or Visayas, dito po kasi sir, merong mga apahap dyan na yung natural na pumapasok galing sa dagat. Lumalaki po yun eh. Alam ko po ang apahap class A na isda eh, kaya mahal sa palengke. Alam ko po mahal sa palengke. mahal yun kasi sa Chinese restaurants. Mahal kilo nun eh. Opo. Marunong siya Yun. ng tao mo. Gusto nga Gusto pag-aralan. niya rin Sabi po. ko, kanina nag-usap kami, sabi ko, tanong natin kay Sir Buddy kasi mas expert siya dun. Kasi mas expert ka sa, sa dami na nakakausap mo. Tanong natin kay Tanong natin. Ronald. Opo, kung meron nagko-culture nung Saan ka kuha ng similya? opo, nang ganoon. Tsaka kung mabubuhay, yun importante. Saka ano ba yun? Kakain ba ng feeds o natural din? Kasi nga, yung may mga ligaw nga na hapahap, natural lang yun. Natural lang, Buhay opo. naman. Iba yung Pero, naligaw lang doon sa Tama. nag-alaga ka. Yun nga, iba yung naligaw sa marami ka na inaalagaan. Dito tayo sa kabila sir para abutan natin. Laki pa yung di-develop, oo. Siguro mga nasa 30% pa lang po kami sir. Dito po sa area Dito na sa to. site na to. Opo. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.